Fresca Daily PH, 5 p.m. na. Pasensya na at kagaya ng aking sinasabi dito sa isa kong pahina. Tayo po'y katatapos lamang, galing tayo sa Iloilo Convention Center at nagbigay ng ating mensahe sa kasalukuyang isinasagawang 2025 South Cotabato Provincial Liga Congress. Nakasama po natin yung aking mga kabaro nung araw nung ako ay barangay captain pa, yung Liga Provincial Federation President, si Barangay Captain Honorable Neil Ryan T. Escobillo. Maraming salamat sa iyong pag-imbita at sa kanyang mga officials ng kanyang liga. Ganon din sa League of Municipalities President ng South Cotabato, ang Mayor ng Municipality of Tampakan, si Mayor Leonard T. Escobillo. Maraming salamat. At ganon din sa ating kaibigan na si Marvin Yanyan Gumbao ng South Cotabato din, ng Coronadal City. Mabuhay ka at maraming salamat. At sa lahat ng nagdumalo po doon sa isinasagawang convention nila, pati yung ating mga SK chairmen. Maraming salamat. Ganon din sa ating mga nakasama kaninang umaga, yung mga taga Barotac Viejo. Barotac Viejo, maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap sa akin kaninang umaga. So it's been a very busy day from the time na tayo po ay bumalik muli dito sa probinsya ng Iloilo. At tuloy po tayo sa ating mga usaping panlipunan na mahalaga at dapat nating pinag-uusapan. Meron lamang po tayong mga nais kilalanin at batiin bago po tayo lumalim sa ating diskurso. Ito po yung mga nagparating ng ating mensahe dito po sa ating email at yung connect@attorneyvicrodriguez.com. connect@attorneyvicrodriguez.com. Ito po yung mga willing mag-volunteer sa ating isinasagawang kampanya. Number 56 sa Senado, si Isagani Kabuay. Shout out sa iyo, kay Daryl Modelo ng Makati City, at kay Lord Alan Merced Garcia ng Mabalacat, Pampanga. Lord Alan Merced Garcia, maraming salamat. Kay Leonardo Ray Vasquez, at mula sa Marikina City, si Joel Pelaro. Mula naman sa Iloilo City, dito sa Iloilo, si Davimar Suarez Pakingan. Kay Tommy Abellana, Camotes Island, Cebu. Kay Arturo Torcullas Jr. ng Negros Occidental, kasama ang kanyang buong pamilya. Maraming salamat. At kay Dr. Neil Umapas, Acobar and Daman Kingdom, Saudi Arabia. Marami pong salamat. At kay Lugin Paguray ng Bukidnon, who are all willing to volunteer and help me dito po sa ating ginagawang kampanya at handa po mag-ampon sa atin kagaya ng pag-ampon sa atin ng Partido Federal Maharlika at syempre ng partido ng ating chairman, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang Partido Demokratiko ng Pilipinas o PDP. Marami pong salamat. So kahapon nga po ay ating tinalakay ang ginawang kautusan ng Korte Suprema na nagtatakda po ng April 1, 2025 sa Baguio po gaganapin yung oral argument sa isinampa nating kaso, yung petition for certiorari and prohibition laban po dito sa anomalous, illegal, immoral, criminal and unconstitutional 2025 budget. May advisory po ang Korte Suprema at marami po kasi nagtatanong sa akin, ano na raw ang nangyari doon sa tinatawag nating yung request po nating subpoena na hiningi po natin yung subpoena, na subpinahan yung kopya ng enrolled bill. At bukod po doon, humihingi din tayo na subpinahan sana ng Korte Suprema yung original copy of the General Appropriations Bill. Para po sa nagtatanong, sa magaganap po na preliminary conference sa February 2028, inatasan po ng Korte Suprema, dahil tayo po ay nag-file ng motion na mag-issue ng subpoena ducis tecum, ilabas po yung enrolled bill at ilabas din yung tinatawag nating kopya ng General Appropriations Bill. Ang utos po ng Korte Suprema ay isumite by personal service
not later than February 24, 2025 at 12 noon. Ang inaatasan po nila dyan ay ang respondents, yung pong House of Representatives Bills and Index Service, yung Secretary General, yung Speaker of the House, at pati po siguro yung dagdag ko lang po ito, adjust ko lang ng kaunti dahil mawawala na po pala ng baterya itong ating ginagamit na hiniram na isang unit. So yun po ang kautusan, ito po yung kautusan o advisory ng Korte Suprema na ilabas po ng mababang kapulungan yung original copy of the enrolled bill. At inuutusan din po sila na ilabas yung original copy of the 2025 General Appropriations Bill. Ito po yung kopya. Baka hindi malinaw, pakita ko lang ho. Dahil dito sa ating pahina, totoong impormasyon lamang, totoo at makabuluhang impormasyon po ang inyong mapupulot dito sa ating pahina. Bakit po tayo natutuwa? Kasama yung mga petitioners, kasama si Congressman Sid Ungap ng 3rd District ng Davao City at ang mga kilalang abogado na kasama kong petitioners. Natutuwa po tayo dahil marami na pong media outfit, yung traditional media ang binabanggit ko, pati po yung miyembro ng new media, ang dami na pong humingi ng kopya ng enrolled bill. Hanggang sa ngayon, hindi po sila sinasagot ng mababang kapulungan. Ayaw pong magbigay ng kopya ng Secretary General ng House of Representatives. Ayaw pong magbigay ng kopya yung tinatawag na namumuno sa House of Representatives Bills and Index Service. Ayaw po nilang magpakita ng kopya at sadyang pinahihirapan ang lahat po ng mga interesadong Pilipino na makita yung kopya nito. Bagamat last week ay doon po sa isa nating pagla-live, nabanggit ko po sa inyong lahat na sa ating pong pagsasaliksik, meron tayong nakita dyan sa archive section ng House of Representatives, na yun nga po ay blanco po yung pirma ng Speaker of the House. Blanco po yung pirma ng Senate President. Blanco po yung pirma ng Senate Secretary. At blanco po yung pirma ng Secretary General ng House of Representatives. Yan po yung nakita natin sa archive section ng House of Representatives. Ano po ang implikasyon nun? Pag sinabi po nating archive section, yan po yung taguan ng mga orihinal na kopya ng mahalagang dokumento. Kung blanco at walang pirma, yung kopya ng enrolled bill, diyan po sa archive section na ating pong nakita ng ating research team last week, diyan sa archive section, ibig sabihin, wala silang maipapakitang enrolled bill na hinihingi ng Korte Suprema. Naiipit na po sila. Mahalaga ito, buti na lamang nagsaliksik yung ating team, tingnan natin kung meron silang mailalabas na kopya ng enrolled bill na pirmado ng Pangulo ng Pilipinas, ng Senate President, ng Speaker of the House, ng Senate Secretary, ng Secretary General ng House of Representatives. Dahil pag meron silang naipakitang dokumentong pirmado, lumalalim at dumarami ng dumarami ang mga krimen na nagaganap at kanilang ginagawa. Sapagkat wala akong makita roon. Hanggang ngayon, wala akong makita. From YouTube FB Eat Abroad, just a quick question. Did the House of Representatives actually respect the 10 days to file their comment period, non-extendable period by the Supreme Court, or they ignored it? We have yet to get a copy of whatever comment or pleading that they have filed. Should they have filed anything? Wala pa ho tayong nakikita. Wala pa ho natatanggap ang ating mga abogado ng kopya ng kanilang komento, kagaya ng pinag-uutos ng Korte Suprema. Subalit ang maganda ho roon, meron na nga hong preliminary conference na magaganap sa darating na next week, February 28. At yung hinihingi natin na subpinahan at ilabas, utusang ilabas, yung kopya ng enrolled bill at yung kopya ng General Appropriations Bill, kinatigan rin po ng Korte Suprema. So dito nakikita natin, dahan-dahan tayo nagtatagumpay, bagamat 65% na po
ng 2025 budget had been released by the Department of Budget and Management sa iba't ibang ahensya at departamento, tinutuloy po natin ito para sa sambayan ng Pilipino. Whether what we're going to have later on is just a paper victory, at least we will be able to have legal and moral victory at hindi na tularan itong baluktot na pagpapasa ng budget sa ilalim ng Marcos administration. So maganda po ito, naiipit po sila, tingnan natin. Kaya ko po ito binabalangka sa ating pagla-live ngayon. Fair warning. Fair warning sa lahat ng matitino at mabubuting empleyado ng mababang kapulungan. Fair warning sa inyong lahat dyan na matitino at mabubuting loob na empleyado ng House of Representatives, ng Committee on Appropriations, pati na ng Committee on Finance ng Senado. Huwag po kayong magpapagamit. Huwag po kayong magpapabudol. Huwag kayong susunod sa illegal na kautusan ng kahit na sino pang higher-ups. Huwag po kayong papayag, maiipit po kayo. Ipit na po ito. Wala silang maipakitang kopya ng enrolled bill. Wala. At hinihingi natin yung kopya ng General Appropriations Bill dahil iahambing po natin yan. Doon sa ating nakita at nakita naman ninyo, may tatak, may stamp na received ng House of Representatives Bills and Index Service blanco. Pag itong may pakita nilang enrolled bill ay meron ng mga halaga, lalo po silang malulubog sa kumunoy na sila rin ang gumawa. Kaya yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa mababang kapulungan, dyan sa Senado, huwag po kayong magpapagamit, huwag kayong susunod sa illegal na kautusan ng higher-ups, ilalaglag kayo niyan. Nakita naman ninyo nung naiipit na sila, sinong tinuro? Kasalanan daw ng mga miyembro ng technical working group, kasalanan daw ng mga technical working staff ng mga congressmen at senador. Mantakin ninyo, nung nagkabuhol-buhol na, sila ang nagnanakaw ng bilyong-bilyong piso, ilalaglag yung mga matitino, mabubuti at honest na empleyado ng House of Representatives at Senado dahil lamang sila ay miyembro ng technical working group o technical working staff. Mag-iingat po kayo, wag po kayong susunod. Ito po ay kautusan na, pinapakita ko po sa inyo. Ito po ay kautusan ng Korte Suprema. Inatasan na po ang mababang kapulungan at ang Senado, ilabas ninyo ang kopya ng enrolled bill on or before noon of February 24. Pinalalabas na rin po ang kopya ng General Appropriations Bill. Mahalaga ito dahil dito ikukumpara natin yung kopya ng Vice-Cam report. Yung Vice-Cam report na ratified, approved, signed, and filed before the House of Representatives Bills and Index Service na nagpapakita at naipakita natin panay blanco. 28 items blanco, nagkakahalagang higit kumulang ay 241 billion pesos. At speaking of yung tamang pagpapasa ng budget, sagutin ko lamang po ito kay Edward Simbulan. Ano yung sabi ni Edward? Ang bilis ha. I-message mo ulit, Edward. Paano ba ibaba ito? Nabababa ba ito? Okay. Alam ko na. Okay, bababa ko lang. Edward Simbulan. At, sandali. Kasi maganda yung tanong nito. Sagutin natin. Saan na siya? Nawala eh. Okay. Yan, hanap ko na. Marunong na ako mag-scroll down. Sensya na kayo. Bagamat tayo po'y kaya nating magpaliwanag ng mga bagay na gusto niyong maliwanagan, yung pag-scroll po, bali, hanapin natin mamaya. Kay breath away, ika nga, makapangyarihan sila sa pera. Hindi naman po pera lang ang sukatan, kinakailangan patuloy nating ipaglaban ang karapatan ng sambayan ng Pilipino. Kay Prieto Marge Richard, salamat. Kay Rafi Amod na Tangkop,
Attorney Vic Go, kay Bel M. We support you, Attorney Vic Rodriguez. Number 56 sa Senado, sure na po ang panalo niyo. God bless po. May awa po ang bathala at kung sakaling tayo po ay makakabuti para sa bayan, para sa sambayan ng Pilipino, pahihintulutan po niya na tayo ay makarating sa Senado. Kaya William Canale Zaspa, salamat. Kay Marilyn Rebaula, yes, go Attorney Vic, laban lang, we are with you. Kaya Edward Simbulan, Attorney Vic, so ba honest, pakisagot po ako, salamat po. Hindi ko naintindihan Attorney Vic, so ba honest, pakisagot po ako. Hindi ko po alam kung anong tanong ninyo. Mag-message po uli kayo para masagot po natin. Kay Boy Nabudol ako, tapos ang mga pagnanakaw sa Kaban ng Bayan. Boy Nabudol ako. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Kay Pretty Vanji, lumalakas na lang loob ng politiko magnakaw kasi kahit mapakulong mo ng ilang buwan ang mga kurakot, di naman obligado ibalik ang mga ninanakaw. Kaya po tayo ay lumalapit sa inyo, humingi na inyong tulong, maghatid po kayo ng bago sa Senado ngayong 2025 at ating niyang aayusin yung mga batas na sa tingin natin tutuldok sa kultura ng korupsyon sa ating bansa. Balik po tayo sa budget, kaya po ako natutuwa dahil sa ating ginawang pagsasalita dito po sa Iloilo Convention Center kasama ang lahat ng barangay captain ng South Cotabato Province ay nagpalakpakan po sila nung sinabi kong buti pa ang mga sangguniang kabataan. Buti pa ang sangguniang barangay. Marunong umintindi sa diwa ng saligang batas, marunong umintindi sa diwa ng Local Government Code of 1991 sapagkat alam nila na bawal magpasa ng budget taon-taon na merong blanco. Nagpalakpakan po sila, naiintindihan nila Kako buti pa kayo. Alam ninyo ang halaga ng bawat sentimong ginagastos o gagastusin ng sangguniang barangay at ng sangguniang kabataan. Hindi kayo nagpapasa ng budget na may blanco kahit ang halaga ng blanco ay 1 sentimo. Samantalang itong mga mambabatas na miyembro ng Vice Camp, 28 items blanco, tinatago ang kopya ng enrolled bill. Buti na lang, meron ng linabas na kautusan. Ang ating Korte Suprema, ang sinasabi po nila, respondents, sino po yung respondents? Kundi yung tatlo, yung House of Representatives, yung Senate of the Republic of the Philippines, at ang tanggapan ng Pangulo. Yun po yung respondents sa kaso na ito. Ang sinasabi, respondents are likewise required to submit by personal service not later than February 24. Malapit na po iyan. Sa ano na po ito sa darating na Tuesday? Tuesday po ba ang February? I-check ko lamang ho Ang February 24 ay Monday. So essentially, binibigyan na lamang sila hanggang Lunes bago ho magtanghali na isubmit ang mga sumusunod. Original copy of the 2025 Appropriations Bill and bill po hindi yung batas, bill at original copy of the 2025 Appropriations Enrolled Bill. So ulitin ko, yung ating mga matitinong lingkod bayan na nagtatrabaho sa House of Representatives at miyembro ng Committee on Appropriations Technical Working Group, ganun din sa Senado, yung mga nagtatrabaho matitino ng miyembro ng Committee on Finance at nagsisilbing Technical Working Staff, huwag po kayo magpapagamit. May ipit po kayo rito, may kautusan na ang Korte Suprema. Pag inutusan kayo na gumawa ng peking enrolled bill, wag po kayong pumayag. Meron po kaming basihang gagamitin. Ikukumpara po natin yan, papanagutin po natin lahat ng makakating kamay na nakialam dito sa falsifikado at maanumalyang 2025 budget. Kay Balitang Hopya Mani Popcorn, what happens if they don't comply na ilabas ang enrolled bill? Then they can be cited in contempt or magkakaroon tayo ng constitutional crisis. Kung i-head on ng Legislative Department ang
diretso ang kalaban. Tama po yun, dahil tayo po ay ang suka, ang kalaban ng mga tanso. Ang suka, ang kalaban ng peking ginto. At ang suka po ang tutugis sa mga nambubudol sa Pilipino. So, yung tanong ni Noel ho kanina, mahirapan sila dyan, kaya nga ako, bilang Pilipino, hindi naman natin interest, demanda at kasuhan yung mga matitinong empleyado ng mababang kapulungan at ng Senado. Huwag po kayong makialam dyan, may ipit po kayo. Dahil may nakita na kami dyan sa archive section. Archive section na ho ito ng House, wala hong pirma yung enrolled bill. Bagamat yung enrolled bill po na nakalagay doon sa archive section ng House, meron pong halaga Hindi na po blanco So another question, sino naglagay ng halaga? Kailangan malaman natin yun. Uulitin ko dahil pagtapos na yung Bicameral Conference Committee report, pirmado, ratified, approved, signed, and filed, yung kopya ng Bicameral Conference Committee report, wala na pong pwedeng gawin doon. Hindi na pwedeng galawin, wala nang galawan. Printing na lamang ho yun. At sa pag-print noon, kung ano yung pinakita sa enrolled bill, yun po kung ano yung nakalagay sa Bicameral Conference Committee final report, yun din po dapat ang lalabas sa enrolled bill. Ngayon, wala pong maipakita yung archive section ng House. Tama yung tanong nyo, what happens between now and Monday before noon? Baka magkaroon ng milagro, may Sabado-Linggo, alam naman natin na alam ko kung anong nangyayari dyan. Tingnan po natin pero may ipit po sila. Kung walang maipakita na enrolled bill, na pirmado ng Speaker of the House, ng Senate President, ng SecGen ng House at ng Senate Secretary at ng Pangulo ng Pilipinas, mas malaki po at mas malala ang krisis na lalabas. Bakit? Saan ginalaw yung amount? Bakit nagkaroon ng mga halaga doon sa GAA? Di ba binibida po nila, walang blanco yung GAA? Sagutin nila, sino naglagay ng halaga doon sa mga blanco sa BICAM report? Kung walang blanco ang GAA, sino, kaninong makating kamay ang kumalikot, nakialam at naglagay ng halaga diyan sa blankong Bicameral Conference Committee report? Marami po ako natanggap kahapon na mga mensahe na erratic daw po yung ating signal. Alam mo ninyo, basta't ito ng anomalous budget ang pinag-uusapan, gagawin po lahat ng gobyernong ito pagtakpan ang usapin. Huwag po tayong pumayag, huwag po tayong magpapalihis sa higit na importanteng usapin ngayong midterm election. Ito pong anomalous 2025 budget, ito pong inflation, itong patuloy na pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin, ang paglaganap ng kagutuman, ng kahirapan, ng kawalan ng trabaho, ang paglaganap ng krimen at paglaganap muli ng droga, at hindi na naman ligtas ang ating mga lansangan. Tama ho, ang tinura ni Pangulong Duterte, mas safe ba kayo ngayong mga panahong ito sa ilalim ng Marcos administration, kung ikukumpara nyo ng panahon ni Pangulong Duterte? Higit bang mas maraming nabibili ang 1,000 piso ninyo ngayong mga panahon sa ilalim ng Marcos administration
kung iahambing nyo sa 1,000 piso ninyo nung panahon ni Pangulong Duterte. Kayo na po ang sumagot, higit po bang mura ang presyo ng bigas ngayong panahon sa pamumuno ni Bongbong Marcos o nung panahon ni Pangulong Duterte? Kaya I love views to, ngayon lang kaya nangyari ang anomalous budget preparation or dati pa at ngayon lang nabisto? Ngayon lang ho kabastos yung ginawa nilang proseso na nagpapasa ng blankong budget base sa blankong Bicameral Conference Committee report. Ngayon lang ho. Ngayon lang nangyari yan. And I have the best authority to get it from no other than the 3rd District Congressman of Davao, si Congressman Sid Ungab. Bakit ko sinasabing the best authority? Ulitin ko ho para lang din alam ng ating mga kagalang-galang na hukom sa Korte Suprema. Si Congressman Sid Ungab ay nagsilbi pong chairman ng Ways and Means Committee ng Mababang Kapulungan. 2 beses po ito naging chairman ng Committee on Appropriations at minsan din naging vice chairman ng Committee on Appropriations. At bakit namin sinasabing unconstitutional yung 2025 budget? Dahil po binigyan nila ng zero funding ang PhilHealth. O ano naman ngayon? Ang source po ng funding ng PhilHealth ay ang tinatawag nating money collected on taxes levied on those tinatawag nating sin products. Yung tabako, yung sigarilyo, yung alak, yung mga sweetened beverages. Diyan po galing yan. At si Congressman Sid Ungab po ang principal author ng batas na nagpapataw ng buwis dito sa mga sinatawag nating sin products. Yung sin tax law, si Congressman Sid Ungab po ang principal author niyan. Nalalaman niya yan na 80% ng buwis na nakokolekta mula dito sa tinatawag na sin tax law ay dapat gagamitin lamang para sa ating universal healthcare law para pondohan ang PhilHealth. Kay Erickson Ray Bukad, dumadami na naman nakawan dito sa lugar namin. Salamat sa iyong testimony, Erickson. Kay Sinsin, huwag tayong titigil magingay about sa vice cam na yan. Sinsin, tulungan mo ako. Hindi ko kakayaning ako lang mag-isa. Kailangan ko po ang tulong ninyo at mag-ingay po tayo dahil pera po ito ng bawat Pilipino. Kay PJ Calicotero, Galicia, baka PJ, ikaw ang kumalikot dito sa blankong Bicameral Conference Committee report. God be with you, always, Attorney Vic. Thank you, PJ Calicotero, Galicia, biro lamang. Kay Melinda Miranda, takot at nervyos nga kami palagi para sa aming pamilya sa Pilipinas. Yun nga po ang nagiging problema ngayon dahil sa incompetence ng administrasyong ito kung ano-anong ginagawa. Nariyang pinipersang simulan na yung isa pang unconstitutional na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Kay breathaway inflation at kawalan ng trabaho naman talaga ang pinakaunang problema ngayon sa ating bansa. Pero mas importante sa kanilang impeachment. Babagsak lalo ang ekonomiya at ang taong bayan ang maapektuhan. Tanungin niyo po, yung mga mambabatas na pumirma sa impeachment, tanungin niyo po, alam po niyo yung kapangyarihan nila galing sa inyo. Yung mga mambabatas kada distrito, tanungin niyo po sila, kayo po ba ikinonsulta ng nagmamagaling ninyong mambabatas bago siya pumirma at i-endorso yung impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte? Tanungin niyo po sila. Hindi ho ba pag sila ay magpapasa ng isang batas o magpapanukala ng isang batas na medyo kontrobersyal, hindi ho ba't nagkakaroon ng tinatawag nating public hearing? Kung hindi man po public hearing, nagkaroon ba ng public consultation? Kinonsulta po ba kayo ng inyong mga kongresista sa inyong bawat distrito kung sang-ayon kayong pirmahan yung impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte? Pagka hindi po kayo kinonsulta at hindi nagkaroon ng public consultation or public hearing, binabastos po kayo ng inyong mga mambabatas. At alam na ninyo that we can always effect a regime change without going outside the constitutional orbit, without going outside the constitutional loop. Paano? Through the ballots. Ngayon po mag-e-eleksyon, kung hindi kayo kinonsulta, hindi ka nagkaroon ng public hearing bago sila pumirma,
dito sa isa na namang maanumalya at unconstitutional impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Palitan nyo na ho yung inyong mga kongresista. Tandaan ninyo yung mga pumirma, kayo dyan sa Mindanao. Huwag ninyong pababayaan yung anak ng Mindanao, si Vice President Inday Sara Duterte. Sinasalaula po yung pride at anak ng Mindanao. Protektahan ninyo yung taga Mindanao, kayong mga taga Visayas. Ang roots din naman ng mga Duterte at ni Inday Sara Duterte, meron din dyan sa Visayas. Yung mga Cebuano, huwag kayong pumayag. Let us protect and defend. Not just Vice President Inday Sara Duterte. Not just the office of the Vice President. Let us uphold, protect, and defend the sacred mandate of the 32 million Filipinos. 32 million Filipinos who legally, lawfully, constitutionally, and democratically installed Vice President Inday Sara Duterte to be our second highest ranking official dito sa ating bansa. Huwag tayong pumayag nakawin ng ilang elitistang mangbabatas na hindi po kayo kinonsulta. Hindi kayo kinonsulta ng mga mambabatas ninyo. Huwag tayong pumayag na nakawin ng ilang elitistang mangbabatas ang mandato ng 32 bilyong Pilipino na naghalal kay Inday Sara para maging pangalawang Pangulo. Huwag tayong pumayag nakawin ang pera nating mga Pilipino. Huwag tayong pumayag nakawin ang magandang kinabukasan sana ng ating mga kabataan. Huwag tayong pumayag nakawin ng mga tiwaling mangbabatas ang posisyon ng pangalawang Pangulo. Opinyon publiko, korupsyon ang naghahari. Tapusin na natin opinyon publiko. Huwag tayong magpatalo. Hindi maghahari at hindi dapat maghari ang korupsyon. Magsama-sama tayo ngayong 2025. May Rian Zen, araw-araw puro kabig ang dibdib ko na makauwi safe mga anak ko. Hindi lamang po kayo, lahat po ng mga magulang na kagaya mo, kagaya ko, yan lagi ang iniisip na sana ay ligtas ang ating mga anak at mga mahal sa buhay. Kaya, sayang ko lang po ito ha, kay Arok Samokoro, Team Suka kami, Attorney Vic, panghugas sa mga tanso na sinusuka ng bayan. Maraming salamat, Arok Samokoro. Kay P. Luisa B. Blanco, Attorney Vic Rodriguez, sana po mapag-aralan mo, magpasa ng batas para sa mga anak na pinabayaan ng mga magulang nila, mag-isa at hindi inalagaan. Madami po tayong mga elders ang nag-iisa at naghihirap dahil ayaw kalingain ng mga anak nila, pakalat-kalat at namamalimos. Kaya nga po ako isang ayon dapat doon sa pagpapalakas at pagpapalawig ng coverage ng PhilHealth. Subalit ano pong ginawa? Hindi lamang po anak, pati gobyerno natin pinababayaan yung ating mga benepisyaryo sana at nakaasa sa PhilHealth, yung senior citizens, yung persons with disabilities at yung mga mahihirap nating kababayan. Binigyan po ng zero funding, zero budget ang PhilHealth ngayong 2025. Ito po yung mga usapin na dapat nating paulit-ulit na tinatalakay. Hindi po yung diversyon o yung deflection o yung patuloy na pambubudol o panlilinlang ng Marcos administration. At ganun din po, may nabasa ako kanina, may nagpadala sa akin na muli daw pinag-uusapan yung Panay Rail. Yung trend po dyan sa Panay, maglalagay at ang malungkot, wala pong interesadong investor. Tama po yun, hindi po malungkot yun, hindi po nakakagulat. Bago po tayo mag-usap na magkakaroon ng trend dyan sa Panay, yung Panay Group of Islands, hindi ho magkakaroon ng trend dyan. Bakit? Yun nga pong existing release na. Mula Tutuban hanggang Kalamba, binaklas nila yung release Yung pong ayos at merong tumatakbong trend at maraming nakareserbang bagon, gumagana, kumikita ang gobyerno ng 23 million pesos kada buwan. Binaklaso Ito pa kaya yung magsisimula sa wala? Malabo po yun. Naghahanap na lamang po sila ng mga tila magagandang istorya, pantakip sa kanilang incompetence, pantakip sa kanilang walang maipakitang performance. Ulitin ko ho,
Labis ang ginagawa nilang pagpapahirap sa ating mga kababayan diyan sa Bicol at yung gumagamit ng South Commuter Rail. Diyan po sa PNR, Tutuban hanggang Calamba, wala na pong biyahe. 26,000 daily commuters dislocated. 26,000 daily commuters displaced. Wala pong masasakyan yung 26,000 na yan. Bakit? Dahil po sa korupsyon. Korupsyon ng mga namumuno diyan sa DOTR mula doon sa Undersecretary ng Rails dati. Umalis, lumayas, pati yung kanyang Assistant Secretary. Iniwan po dahil puputok na talaga itong problema ng Rails. Tinigil po nila yung biyahe ng Tutuban papuntang Calamba. Tinanggal po nila yung Rails nang hindi inililipat muna yung mga tren at bagon sa Calamba para sana meron pang biyaheng Bicol. Wala na pong biyaheng Bicol. At matatapos ang termino ni Bongbong Marcos, hindi po maisosoli yung biyaheng yan dahil kinalas po nila ang Riles. It will take years before they're able to bring back itong biyaheng ito, itong route na ito, itong mga Riles na ito. Matapos may mamatay na halos 200 inosenteng Pilipino nung nalubog sa baha ang Bicol, kinalas pa po ang biyaheng Bicol. Pinahihirapan ang mga taga Bicol. Ganyan po kalala ang administrasyon ito. At wala nang biyaheng Bicol. Wala na pong bumabiyahe dyan. Tumambay lang po kayo dyan sa Osmeña Highway, mga taga Makati. Wala na po kayong makikitang dadaang tren dyan. Wala na hong release eh. Hindi pwede namang dumaan ng tren dyan ng walang release. Tinanggal po ng PNR sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos nang walang alternatibo. Ano ang alternatibo? Ano sabi ng MMDA? Pati raw ho, yung mga bus dyan sa EDSA, pinaplano nilang tanggalin. Hindi na raw po kailangan yan. Imagine ninyo kung gaano kapasakit ang gusto nilang gawin sa ating mga Pilipino. Kaya uulitin ko, we must all come into an understanding and agreement what is at stake for our country this midterm election. Let us effect a regime change. Pagbabago sa pamumuno, pagbabago sa gobyerno without going outside the constitutional orbit or the constitutional loop, lest we will be accused again of being destabilizers. We always advocate for the upholding, defending, respecting the rule of law and of the Constitution. Wala pong destabilizer na ganun. Kay Marita Magudayaw, hi, Attorney Vic from Bangkok. Here, I already know you are a capable lawmaker. Thank you, Marita. This government needs a man like you who confronts them head on. I like your vlogs, facts-based. Yun naman po ang aking advokasya. Iangat ang level ng diskursong pampubliko nang sa ganoon tumaas din po ang antas ng kaalaman ng ating mga kababayan para hindi naman yung chismisang kanto lang pinag-uusapan natin, ang pagkukulan po natin ng panahon, ambag po natin ito sa nation building ay yung mga usaping panlipunan na makabuluhan kagaya nitong unconstitutional 2025 budget. Kay Janet Montalba Panaligan, Attorney Vic Rodriguez is our new best friend. Thank you, best friend. You know, Janet, kung sino ang laging tumatawag siya, hi, best friend. Kamusta ka, best friend? Yung anak ko. Yung anak kong pangalawa. Lagi ako, pag nakikita ko noon, hi, best friend. Good morning, best friend. Thank you, Janet, for treating me as your new best friend. Kay Hon Bell, yung mga dating ayos na projects, ginagawa uli. Walang maisip na ibang project. Alam mo ninyo, yung PNR, wala pong ibang paliwanag dyan dahil kaya nila sinira yan. Meron pong magandang programa si Pangulong Duterte. Naglagay po si Pangulong Duterte ng 10 billion pesos ng kanyang administrasyon. Nung siyang presidente, 10 billion para po gawin yung tinatawag nating rail alignment or track relocation. Ang plano po doon, iaangat sana yung mga riles para hindi na upgrade, hindi na po yung ka-level ng kalsada, hindi na kayo makakakita kagaya po sa Espanya, hindi ba? Diyan sa Espanya, sa papuntang UST. Minsan bababaho yung boom kasi tatawid yung tren, babagal. Minsan naman pagka merong gabi na hindi nakita, nababanggaan yung tren at kotse, may namamatay pa. Kaya po iaangat sana, magkakaroon ng elevated tracks.
pero hindi po sisirain yung release. Ang gagawin po, habang tinataas yung gagamiting bagong release, yung dadaanan po ng PNR trains, patuloy pong gagamitin yung lumang release. Dadagdagan pa, papalaparin. Nang sa ganoon, magamit po ito nung tinatawag nating narrow and standard gauge train. Yung narrow, yung existing po natin. Yung mga sexy, yung makikitid. Hindi na po natin mapuno yun dahil sagad na eh. So ang plano ng Pangulong Duterte, dagdagan pa ng isang release para magamit yung standard gauge train. Mas malapad po yun. So mas maraming makakasakay. Pwede yung narrow, magdadagdag ka ng release, palitan po sila, pwede yung standard gauge. Yan po ang plano. Pero dahil ayaw nga nilang magpatalo sa galing at accomplishment ni Pangulong Duterte, sinira po yan noong mga namuno dati sa DOTR sa ilalim ng Marcos administration, diyan sa yung naging USIC po for rails. At yung mga namahala dyan sa PNR, pati yung nag-ASIC. Nung hindi na po nila maibalik at mapaliwanag bakit natigil na yung biyaheng Tutuban at Calamba, at yung Calamba papuntang Bicol, kanya-kanya na po silang karipas, iniwanan na yung PNR, iniwanan na yung DOTR. Ito po'y maling uri ng pamumulitika. At ang sabi ho ng aking mga source doon sa loob ng PNR, ang plano originally ay pakialaman yung inallocate po ni Pangulong Duterte na 10 billion pesos. Hindi nila nasilip na malinaw yung naging batas para dyan sa 10 billion na yan ni Pangulong Duterte. Hindi mo pwedeng gamitin sa iba yan, kundi para dyan sa rail relocation at expansion. Yan ang katotohanan. Nung hindi na nila magalaw yung 10 billion, binaklas po yung release mula Tutuban hanggang Calamba. Nang hindi po linilipat yung mga tren at bagon at yung rolling stocks mula Tutuban papuntang Calamba, kaya pati yung biyaheng Bicol natigil na. Ganyan po ka-incompetent ang administrasyong ito. Yung nagtataka kayo bakit higit na maraming commuters, sa anong sasakay? Yung 26,000 dislocated na pasahero ng PNR. Kasabay nyo na po yan sa EDSA, dyan sa Espanya, dyan sa Lansangan. Kakompetensya nyo na po sila sa espasyo dyan sa mga modernized jeepney, traditional jeepney, tricycle, UB Express, bus, taxi, grab, lahat. Nakadagdag po sila kaya higit na traffic po at masikip ang volume ng ating mga mananakay. Kay Enrico Rojas, magandang umaga Senator Vic from Vienna, Austria. Thank you Enrico. Kay Crescencio Prado, maayong hapon Attorney Vic, maayong hapon. Watching from Las Piñas City. Kay Michelle PC, hello Attorney Vic, mabuhay po kayo, mabuhay ka rin Michelle. Kay Jenaline Fe Borromeo Sisante, good noon, our intelligent senator, Attorney Vic Rodriguez. Jenaline, nabasa ko lang kasi ang apelido mo, not to make fun or fun. Naalala ko lang ho, dahil dito sa incompetence ng mga nagpalakad sa Riles, sa DOTR at sa PNR, 300 empleyado ng PNR ang na-lay off. Bakit? Wala na po silang gagawin eh. Wala nang biyahe. Hindi sila natanggal dahil sila incompetent. Sila po'y natanggal dahil incompetent. Yung mga nagpatakbo ng USEC for rails at yung mga nagpatakbo ng PNR. 300 bibig po ang nagutom. May mga pamilya po yan, may asawa, may anak, may mga umaasa po dyan. Gutom po yan. Dahil sa incompetence ng mga namahala dyan sa DOTR rails at sa PNR. Yan po ang ating dapat paulit-ulit na pinag-uusapan habang papalapit ang midterm election. Dahil simple lamang, ito pong midterm election is like a referendum. Papayag pa ba kayo na magpatuloy ang ganitong uri ng baluktot at corrupt at incompetent na pamumuno sa loob na naman ng 3 taong pang darating? Kaya nyo pa ba? Kaya nyo pa ba? O maglagay tayo ng bago sa Senado at labanan natin ang korupsyon, ang incompetence, ang patuloy na pambubudol sa ating mga Pilipino. Yan po ang issue ngayong 2025 election. Simpleng-simple. Kung meron po kayong makikitang 20 piso kada kilo ng bigas, wag po ninyo ako i-consider among your senatorial candidates. Walang problema. Tama po si Pangulong Duterte. Kung masasabi ninyo sa sarili ninyo at sa pamilya ninyo na higit na mabuti ang buhay ninyo ngayon, higit na payapa ang lansangan,
higit na wala ang droga sa ating komunidad, wag niyo po kaming tingnan. Tingnan ninyo at tangkilikin yung mga sa tingin ninyo magpapatuloy ng mas mababang presyo ng bigas. Yung nagbibigay sa inyo ng 20 pisong kilo ng bigas. Wala pong ganun. At pag-usapan din natin kay Tim Wilson. Hello, Attorney Vic. Solid supporter niyo po kami from Dubai since day 1 ng Maisog. Thank you, Tim Wilson. All the way po ang support namin sa inyo. Maraming salamat. Kay Pilar Estacio, high respect for you, Attorney Vic. Kayo na lang po ang pag-asa namin. Wag niyo pong bibitawan itong malaking usapin na ito. Dito nakasalalay ang magandang kinabukasan ng ating mga kabataan. Kahapon po ay binalangkas ko po yung estado ng ating edukasyon, ng ating education sector. Talagang nakakalungkot, nakakaiyak, kalunos-lunos. Sinabi mismo ng Second Congressional Commission on Education, sila mismo nagsabi nito, yung 25% ng ating mga kabataang Pilipino na mayroong edad 3 hanggang 5 taong gulang, malnourished, kulang na kulang po sa nutrisyon. At sinabi din po, uulitin ko para sa ating mga kabataan, yung ating mga nagnanais maging kolehiyo, sabi po ng EDCOM 2 sa kanilang report, halos lahat ng grade 4 ngayon sa public school ay hindi dapat grade 4. Kayo raw po ang inyong level of comprehension, understanding, and knowledge and ability, hindi po pang grade 4, pang grade 1 lang. Di ba kayo rin natatakot? At sinabi rin po ng EDCOM 2 report, yung kakulangan sa classroom, 165,000 classrooms ang kulang. At sa loob ng buong taon last year, 2024, alam nyo kung gaano karami lang ang ginawa na classroom ng Bongbong Marcos administration? 847 lamang. Ganyan po kalala. Pero trilyong piso ang ating budget last year. Trilyong piso sa 165,000 nakakulangan classroom, 847 lang po ang kanilang pinagawa. Saan nila dinadala ang pera nating mga Pilipino? Yan po ang usapin ngayon. Itong budget paulit-ulit, wag po tayong magpapalansi. Hindi po yung huwad na impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Babalikan ko rin mo yan. Sabi ko nga po sa inyo, yung impeachment na yan, huwad po yan. Yan po ay unconstitutional. Bakit? Silipin po ninyo yung Article 11, Section 4. Sinasabi kung gagamitin nila yung 1/3 na pumirmang mga mambabatas bilang behikulo ng impeachment process, ito po yung magiging articles of impeachment at agaran dapat i-transmit ito sa Senado. Yung 1/3. Pero ang sinasabi po dyan, dapat verified impeachment complaint. Verified impeachment complaint. Silipin po ninyo yung Article 11, Section 4. Ano naman ngayon ang ibig sabihin ng verified impeachment complaint? Silipin din po ninyo, magpagabay po kayo sa mga law students o mga lawyer na kapitbahay, kamag-anak o kaibigan ninyo. Ibig sabihin po ng verified under the rules of court. Rule 7 po yan, pakisilip po nyo, Rule 7, Section 4 ng Rules of Court. Ang ibig sabihin po ng verified complaint, dapat yan ay kanilang binasa, kanilang naintindihan, at dapat yan ay kinakailangan base sa kanilang personal knowledge o di kaya base sa authentic documents. Paano po naging base sa kanilang personal knowledge? Nabasa nila? Hindi po nila nabasa yan. Binigay ko po sa inyo yung breakdown 215 po ang pumirma sa loob ng 7 oras. Kung yung susundin natin, yung proseso ng Article 11, Section 4, nung Rule 7, Section 4 ng Rules of Court, wag na po tayong lumayo, pati yung mga congressman na yan. Yung Rule 2, Section 3 ng Rules of Procedure, Rule 2, Section 3 ng Rules of Procedure ng House of Representatives, kinakailangan po nabasa nila at naintindihan. At ito'y base dapat sa kanilang personal knowledge or di kaya sa authentic documents. Paano nakapagbasa yung 215 congressmen na pumirma sa loob ng 7 oras? Sa 1 oras, tig sa 10 minuto, 6 lang po
ang makakapirma basta't binasa ng totoo, inunawa base sa kanilang personal knowledge, nagsiyasat kung hindi man personal knowledge, kung base ito sa authentic records or document. 6 lamang. Sa loob po ng 7 oras, walang break, 42 lang ang maximum na mambabatas ang maaaring pumirma niyan. Saan galing yung 215? Sabihin mo nang mabibilis at sadyang matatalino sila. Tigpa 5 minutes na lang ho, yung 33-page verified impeachment complaint. 5 minutes kada mambabatas. Sa 7 oras silang trinabaho, walang break. Hindi rin po aabot ng 215. Ang maximum po nun, kung tigli 5 minuto lang, 84. 84 na mambabatas lamang ang maaaring pumirma niyan. Saan galing yung 215? Ibig sabihin, hindi ito yung verified impeachment complaint na itinakda ng ating saligang batas na sinusugan ng Rule 7 Section 4 ng ating Rules of Court at higit na sinusugan at kinopya at ginaya ng Rule 2 Section 3 ng House of Representatives Rules of Procedure. Malinaw po yan. Hindi ko kini-question ang constitutional mandate of the House of Representatives to initiate impeachment proceedings against any impeachable officers. Constitutional mandate po nila yan. Wala po tayong kini-question doon. Wala po tayong pinagdedebatihan doon. Ang kini-question natin yung proseso. Parang budget din po ito eh. Itong impeachment laban kay Inday Sara is part of the political persecution. And it's a plan to cover up the bigger story, which is the anomalous 2025 budget. Hindi po natin kini-question yung kapangyarihan nilang mag-initiate ng impeachment complaint. Hindi bigay na natin yan. Kapangyarihan talaga yan ng mababang kapulungan, pero mali yung proseso. Itong impeachment, katulad ng budget, is a fruit of a highly poisonous legislative process. Hindi po dapat ito bigyang daan ng Korte Suprema pagdating po sa usaping budget at ng Korte Suprema pagdating po sa usapin ng impeachment kahit na ang Senado. Kaya Marilu Lapus, share na po, Attorney Vic. Yung pala, sana ay matulungan po niyo ako na mag-share, mag-like at mag-share nito pong ating ginagawang live dahil higit po sanang marami ang makanood at makarinig ng ating public discourse. Kay Garcia Titsgar, watching from OFW Dubai, Senator Rodriguez, thank you. Kay Jana Velarde Otlang, we will surely support you, sir. Thank you. Junjun, Pag-asa ng Bayan, Sir Vic Rodriguez, thank you. Kay Nivia Asonipse, sana po, Attorney Vic, wag po kayo magbabago pag kayo ay manalo sa halalan. Sure po kayo sa boto namin. Nivia at sa ating mga kababayan, alam mo ninyo, ako'y kumakandidatong independent, kasama hakbang na maisog. Wala po tayong labis na campaign material, wala po tayong pondo. Pag tayo po ay nakalaan talaga para dyan at pagpalain ng bathala, ito po ay dahil sa inyo. At dahil sa inyo, hindi po tayo sisira ng inyong tiwala. Wala po tayong pera, wala tayong pondo. Kung tayo ay tatangkilikin ng sambayan ng Pilipino, higit ko pong pahalagahan ang inyong mga tiwala at suporta. Kaya, Sweetie Pie, maraming salamat po, Attorney Vic, sa walang sawang pagpapaintindi sa mamamayang Pilipino sa mga katiwaliang nangyayari sa ating bansa. Kay Rhea Aguilar Dagupan, Tatak Duterte straight vote, senatorial candidates. Marami pong salamat. Kay P. Luisa Blanco, Attorney Vic, nabasa ko na po yan kanina. Kay Lucy Loles, Team Suka ako. Boom! Team Suka ako. Kay Crescencio De Luna, salamat. Kay Butod na Kakiguran, Attorney Vic, solid number 1 po kayo sa akin. Boboto ko po kayo. Last na bumoto ako ng 2016 pa.
Binoto ko si Digong, ngayon kayo naman ang iboboto ko. I'm sure mananalo kayo. Solido, idol ko kayo, Attorney Vic. Marami pong salamat. Ganon din po kay Apple Velasco. May boto ka sa amin dito sa Batangas City, Attorney number 56. Yun po. At mag-iisang oras na po tayo. Marami pong salamat sa inyong pagtanggap sa akin, sa inyong tahanan, sa inyong opisina, sa inyong mga sasakyan, sa kung nasaan man po kayo, kung kayo nasa classroom, yung ating mga kabataan. Patuloy po tayong magbabalita sa inyo ng mga impormasyong mahalaga. Pag-uusapan po ang mga usaping panlipunan na sa tingin ko dapat kayo ay bahagi. Kagaya po ng lagi kong sinasabi, hindi ho naman kinakailangan sang-ayon kayo sa ating pinag-uusapan dito. Importante, makibahagi kayo, magkaroon kayo ng inyong sariling tindig, opinyon at pananaw. Sapagkat dyan lamang tayo magkakaroon ng higit na mulat na pamamayanan at higit na mulat na mga Pilipino. Importante ho kasi that you also take part so that you will be able to help me in our advocacy, in our vision to elevate the level of public discourse so that hindi na tayo basta-basta mabubudol. Kinakailangan po lahat tayo ay maging tulad ng isang suka. Suka na kalaban ng mga tanso, suka na kalaban ng mga peking ginto, at suka na tutugis sa mga patuloy na nambubudol, nagsasamantala at nagnanakaw sa pera nating mga Pilipino. Sana ho ay matulungan ninyo ako. Ako po ay adopted na ng Partido Demokratiko ng Pilipinas or PDP sa pamumuno po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ako po ay inampun na ng Partido Federal Maharlika sa pamumuno po ni Secretary Sylvester tuloy, ibang Sylvester yung naalala ko ni Secretary Bebot Bello. Marami pong salamat. At kung sakali po na mayroong pang puwang sa inyong isip at damdamin, sana po ay maisipan din ninyong ampunin ako, tulungan po ninyo ako mangampanya, at sana ho ngayong 2025 tayo'y magkaisa dahil pag tayo nagkaisa, posible ang pagbabago pag kayo po ay naghatid ng bago sa Senado. Muli ho, number 56 po sa balota sa Attorney Vic Rodriguez, number 56, madali pong tandaan, huwag po niyong kakalimutan. Attorney Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, maisog.